Sa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yung malakas na malakas para sa Panginoon. Yes, thank you, Lord. Let's start with a opening prayer. Let's bow our head and close our eyes. Father, we adore you, we honor you, we glorify you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, kami po ay nagpapalinis sa inyong banal na dugo sa oras na ito as we ponder your words. Kayo po ang patuloy na maging guro namin. Use your servant as your mouthpiece, and so that we will be able to draw near to you. Nawa po ang mensahe ay mas lalo kaming mapalapit sa presensya ninyo. Hayaan po namin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa mga personal na buhay namin at nawa makasumpong po kami sa oras na ito na isang kalakasan, kapahingahan, a loving way of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Last time ay meron kaming Bible study with the women's. I was inspired with the parable ni Jesus Christ. Yung tungkol ito dun sa tagapag-alaga, no? Tagapangalaga. Ang sabi ng may-ari, sa kanyang lupain ay may nakita siya isang fig tree na hindi namumunga na. So after 3 years, binalikan niya, hindi namumunga. So sinabihan niya yung tagapag-alaga, tanggalin mo na nga itong puno na ito kasi walang bunga. So hinahanapan niya ng bunga yung puno niya. So number one, unang-una, meron siyang karapatan talaga na tanggalin yung puno na yun kasi nasa lupain niya. Parang tayo, pag may-ari tayo ng isang lupa, meron tayo nakita na hindi ka nais-nais doon sa ating lupain, pwede natin patanggal. Pwede nating i-dispatch yan. Now, ang sabi ng tagapag-alaga doon sa may-ari, ang sabi niya, sige po, bigyan niyo ako ng 1 taon. Iko-cultivate ko yung lupa, lalagyan ko ng fertilizer, at kapag dating na 1 taon, hindi na munga, puputulin ko. I was inspired with that kind of stewardship. Ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito, pinamagatang, Becoming a Good Steward. Becoming a Good Steward. Sa Luke, unang Korinto, chapter 4, verse 2, ito ang sinasabi. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, una-una, makikita kagad natin dito na ang isang mabuting tagapangalaga o katiwala, tagapangasiwa, kung anong pwede nating itawag dyan, ay laging nag-iisip ng mga bagay kung ano yung kanyang pwedeng gawing mabuti para sa kanyang Panginoon. Tama ba? Okay ba? Naintindihan ba natin? So, ang isang mabuting katiwala, tagapangasiwa, no? Tagapangalaga, ang iniisip niya lagi ay yung mga mabubuting bagay, magandang bagay na gagawin niya para sa kanyang amo o Panginoon. Sino dito yung mga empleyado? Taas ang kamay. Yes. Worker tayo, di ba? So, di ba, minsan pag nga sa kumpanya, ang sipag mo naman talaga. Minsan nga, nagiging sip-sip tayo eh. Para lang maging maganda yung records natin doon sa amo natin o sa supervisor natin. So, unang-una makikita natin, yes, tama nga naman pala. Ang katiwala, mabuting katiwala o yung good steward, lagi siyang handa kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng kanyang Panginoon. Tama po ba? Parang lagi natin dinidesire, naghihintay tayo lagi ng iutos ng amo natin kung ano ipagagawa niya sa atin. And many times sa buhay natin, kahit minsan hindi ayon sa ating kalooban, pagka inutusan tayo, gagawin natin. Tama, kasi katiwala tayo, tagapangalaga tayo, tagapangasiwa tayo. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang katiwa-tiwala? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang katiwa-tiwala yung katabi mo? Oh. Bakit gusto ng katiwala na gawin ang mga bagay na gusto ng Panginoon niya? Bakit? Kasi alam ng katiwala, number one, hindi kanya lahat ng pag-aari niya. Hindi niya pag-aari lahat ng meron sa kanya. Pakisabi sa katabi mo, lahat ng meron ka, hindi iyo. Tama po ba? Naintindihan natin? Tama, no? Lahat ng meron ka, hindi iyo. Tandaan natin yan. Yan ang biblical terms. Yan ang sinasabi ng prinsipyo ng Biblia. Pero kung tayo, sasabihin natin, ay pag-aari ko to, pinagpagalan ko to, akin to. Pero ang Biblia, ang tinuturo sa atin, lahat ng meron tayo, hindi tayo ang tunay na nagme-may-ari. Ibig sabihin lang, yung katiwala, gusto niyang mabigyan ng kaluwalhatian ang kanyang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Pakisabi uli sa katabi mo, wala pala akong pag-aari. And that's true. Sa Biblia talaga, pagka tinignan mo yung principle ng Bible, totoo naman talaga.
Mga nanay dito, may narinig na ba kayo minsan nanay? Sabi niya, nako, utang mo sa akin ang buhay ko. Sinasabihin yung anak. Tama? Sino mga nanay nagsabi na yan? Taas ka man, be honest. Honest tayo. Kahit ako, nung araw, wala pa ako sa Panginoon, sinasabi ko sa mga anak ko, utang niyo buhay niyo sa akin, ha? May utang kayo sa akin. Kasi ganyan pananaw natin nung araw. Pero ang totoo, ang sinasabi rito, walang utang sa atin ng mga anak natin because meron talagang nagme-may-ari ng mga anak natin. Yan ang dapat nating malaman Yung pamilya natin, yung mga anak natin, asawa mo, kapatid mo, o sino man na binanggit dito, lahat po yan, hindi natin sila na tunay. Aminin natin at sa hindi, totoo yan. Ang sabi nga, ang buong daigdig, ang lahat ng nandito sa daigdig, ang may-ari ay ang ating Panginoon. Lahat ng meron ako ay galing sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo naman, lahat ng meron ako, galing sa Diyos. Dahil ako ay katiwala lang at hindi ako katiwaldas. Alam niyo po ba yung katiwaldas? Right? Yung katiwaldas, yung pag meron ka, isigolaki ka, one day millionaire ka, yun, katiwaldas ang tawag doon. Ayun na sa panahon natin ngayon, di ba? Napakahalagang panahon natin. Tingnan niyo pag may mga krisis, saan tayo bubunot? Sabi nga pag may sinuksok, may bubunutin. Tama? Pag may impok ka, what you sow is what you reap. Sa tingin po ba ninyo matutuwa ang tunay na may-ari sa mga buhay natin kapag ka isinauli natin ng windang-windang, no? Yung may mga wasak-wasak na buhay na natin, ibig sabihin, totoo ba na nagagamit natin yung mga buhay natin ayon sa kalooban ng may likha? Ayon sa kalooban ng may nagme-may-ari? Parang pag may nanghiram sa'yo ng isang gamit, bro, pahiram naman ng yabi tubo mo. Tama, yabi tubo. Nako, kala mo naman kinabukasan isasauli na. Ang tagal ng panahon na hindi pa isinosoli. Nung isinuuli pa, sira-sira pa. Parang sa buhay natin, ganyan ba ang gusto natin na pagharap natin sa may-ari talaga sa buhay natin, gutay-gutay ang buhay natin? Nagamit ba talaga para sa Panginoon? Yun ang mga question sa atin Masarap na isasauli natin yung buhay natin sa tunay na nagme-may-ari, buo, kung paano tayo ibinigay sa mga mahal natin sa buhay. Pagbabalik ng buhay natin, buo. Hindi natin basta inaaksaya. Bakit? Luke 16:10, ang sabi dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. May mga kasabihan ngayon dito, binago ito. Ang mapagkakatiwalaan sa barya, no? Ang mapagkakatiwalaan sa barya, mapagkakatiwalaan din sa buo, no? Ganun ang sinasabi sa ngayong panahon natin. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Totoo naman talaga, kahit kayo, magpahiram kayo ng isang bagay, maliit na bagay na pag pinahiram mo, di ba? Tapos pag isinauli sa'yo, yung pinahiram mo, ang pangit, yung binalik sa'yo, ang ganda, maliit na bagay. So anong susunod na step mo? Mapagkakatiwalaan ko to kahit na malaki ang ipahiram ko. Malaking bagay, mahalaga sa akin. Tama po ba? Di ba, ang sarap ng ganon, ipinahiram mo na, nung ibinilik sa'yo, doble pa. Ibig sabihin, inalagaan niya, pinagkatiwalaan mo siya. At ganon din naman tayo sa mga buhay natin. Yung sinasabi ko kanina, sa awit 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Isa lang ang sinasabi rito, ang buong daigdig na ating kinalalagyan, ang lahat ng nandirito, ang tunay na nagme-may-ari ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng meron po tayo sa totoo lang, hindi natin tunay na pag-aari. Wala tayong pag-aari dito na tunay. Bakit? Dahil lahat ay galing sa Diyos. Dahil yung masasabihin mo sa sarili mo, katiwala lang talaga ako ng Diyos. Kahit tayong mga magulang, ang sarap isipin natin, di ba? Nasasabihin natin, Lord, totoo, pinagkatiwala mo lang sa amin yung mga anak ko. Pinagkatiwala mo lang tong asawa ko. Sino may mga asawa rito katabi? Sabihin mo sa asawa mong katabi, Lord, pinagkatiwala mo lang tong asawa ko. Parang walang nag-react. Sabi siguro ang asawa, sabi, nakaisip yung asawa, pagkatiwala ka niya, bahala ka sa buhay mo. Mamaya pagtawid natin sa kalsada, bahala ka tumawid mag-isa. Pero pag tingnan natin, buhay mo, saan mo ba talaga ginagamit? Where do you use your life? Saan mo ba ginagamit talaga? No? Minsan, i-evaluate natin sarili natin. Oo nga, sarili ko. Saan ko ba ginagamit mostly yung buhay ko? We have 24 hours a day, mga kapatid. Sa 24 hours a day mo, pag kinumpit mo, saan nga ba ginagamit yung buhay ko? Totoo bang
o kay tita? May tita kasi tayo eh. Kilala niyo? No? Tita. Tita Ning. Si Tita Ning. Oh, alam ko yung joke. Ha, meron tayo talaga. Minsan doon tayo nagpapagamit kay Tita Ning. The Lord of this world. Yung Panginoon ng sanlibutan na ito. Hindi nagamit sa tamang kalooban ng Diyos. Tanong, papayag ka ba na ang buhay mo ang makikinabang ay hindi tunay na nagmeme-ari? Papayag ba tayo? Di ba hindi? So, ipagamit natin that makinabang talaga yung naglikha sa atin. Ibig sabihin, yung ating Lord. Lord of Lord, King of Kings. Sino ba talaga ang Lord natin? Lord of the Rings? Sino malimit manood ng Netflix? Lord of the Rings. Landlord. Pinakamasaklap, drug lord. Mercury drug lord natin yan eh. Sino nagma-maintenance dito? Ako nagma-maintenance ako. Parang drug lord na rin. Pag walang maintenance, magmakalimutan mo ng maintenance mo. Parang nandun na tayo talaga. Tama? Drug lord pa rin eh. Pero ang maganda rito, alam natin na mayroong katangian ng tunay na may-ari ng buhay natin, ang Diyos. He was, bagsa na siya ay nalulugod na kapag ibinalik natin, sinuli natin ang buhay natin, yung kapaki-pakinabang, may nangyari dito sa sanlibutan, sa mundo na ginalawan natin. Tama? Nakakapanghinayang yung mga tao. Tingnan niyo, pag nakaranas ba kayo, meron akong dinalaw na kaibigan namin ni Mami Mel, namatay yung kanyang nanay. Diyan sa St. Peter, Binyan. So, I used to go there, sabi ko pupunta ako gabi. Alam niyo nung pumunta ako, yung kaisa-isang anak lang ang nando doon. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Di ba kung minsan ma-overwhelm tayo, pag pumunta tayo sa isang burol, napakaraming tao. Right? Ano unang pumapasok sa isip natin? Mabait na tao ito. Maraming nahipo ito sa buhay niya. Tama? Di ba? Ang sarap. Pero yung pag nakita mo na nag-iisa lang, ano yun? Di ba? Papasok din mo sa isip, siguro masamang tao ito. Pero we cannot judge naman talaga. Pero the thing is, pag tinignan mo in literal na situation, oo nga, no, bakit wala man lang nakikipagdamay, nakikiramay doon sa namatayan? At tapos sasabihin, dalawa lang po kami magkapatid eh. Totoo naman, dalawa lang magkapatid, kukonti. Bakit kukonti na kayo, ba't hindi mo paparamihin? Tama? If you are a good steward, you must be faithful. Dapat ay maging tapat ka sa iyong Panginoon. Kasi ang laging iniisip ay yung gusto ng Panginoon. There are 3 points that I can share to you this morning. Number 1, katangian of being a good steward is generous. How many of us here is generous? Generous, yung mapagbigay. Sa Proverbs, si Haring Solomon, ito ang sinasabi. Ang taong mapagbigay ay, ano daw? Ano? Ulitin natin ha. Babasahin ko, tas babasahin nyo ha. Ang taong mapagbigay ay lalong? Gusto nyo yumaman? Ang hina, ayaw nyo magbigay. Yun lang simple. Gusto nyo yumaman? Magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay tayo sa Lord. Give it to the Lord. Ibigay ang dapat para sa Panginoon. Bakit? May promise eh. Pag mapagbigay ka, payayamanin ka ng Panginoon. Kaya, napaka-corny naman sasabihin, ayoko nang yumaman. Kalokohan po yun sa mga pastor. Kami mga pastor, kung ayaw niyong yumaman, payamanin niyo yung mga pastor ninyo. Tagapin namin yan. Tama? Hindi masama. Pero ang sabi dito, kapag tayo ay mapagbigay, payayamanin ka. Hindi papayag ang Diyos na magkakautang siya sa atin. The more you give, the more you receive. Whenever you give your right hand, you receive your left hand. And it will not be, hindi mauubusan ang Panginoon. Tandaan natin, He is the source. Pagka tayo ay nakakabit, nakaangkla sa source, hahabulin tayo ng blessings. Right? Ito pa, isa maganda. Ang sabi rito, ngunit, naghihirap ang, ano? Sabi nila, ang Ilocano, ganyan daw. Hindi totoo yun, hindi ako niwala doon. Ganyan daw Ilocano. Tama? Ang sinasabi ng Biblia, yung tikom ang kamay, meron ka namang ibibigay, pero hindi mo ibinibigay sa karapat-dapat. Okay? Ang tikom ang kamay, hindi ibig sabihin kuripot o madamot. Okay? The Bible says, yung tikom na kamay dito, na meron ka namang kayang ibigay, pero bakit hindi mo buksan ang palad mo? Did you get the point, mga kapatid? Gusto mo yumaman, gusto mo umulad, magbigay ka.
Pangalawa, sa 25, tinan nyo ha. Verse 25. Another thing, sabi, ang taong matulungin, sasagana ang payayamanin ka ng Lord. Ganyan ang pasasaganahin ng buhay mo. Yung pasasaganahin dito, napakalaking generalize ito. Pasasaganahin ka materially, physically, no? Tingnan niyo yung mga may perang tao, ang gaganda ng aura ng mukha. Pero yung mga walang perang tao, tingnan niyo yung mukha, ang laki ng pagkakaiba. Tama? Yung may 1,500, 1,000, ang tagal na pala sa pitaka mo. So parang makakahiwa na siya. Pag binuksan mong ganun yung 3 ulo, iba-iba na itsura, nakasimangot na. No? Tama? Pakawalan nyo minsan para hindi nakasimangot. Pero katotohanan, di ba? Kita nyo rito, pagka tayo ay matulungin, mapagbigay tayo, payayamanin tayo, at pasasaganahin ang buhay natin. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Napakaganda ng prinsipyo, tingnan nyo. Pag mapagbigay tayo, sa Bible, merong tinaguran si Panginoong Kristo, yung star for all season, yung babae na naghulog ng sentimo sa offering box. Right? Pero yung mga mayayaman, ang dami ng tunog ng offering nila sa box. Talagang lalakas kasi nung araw, wala namang buo puro coins eh. Lumalagutok talaga kahit nandun ka sa huli, naririnig mo dito sa offering box, pag naghulog yung may mga pera, mayayaman, toing, parang yung machine, no? Pero yung kaisa-isang byuda na babae, halos makikita mo siya talagang nagmamalimos na. Nung maghulog siya, wala man lang tunog. So, ibig sabihin, parang walang halaga. Nahalagaan siya ng Panginoong Sus. Bakit? Kasi, tinignan siya sa kanyang puso. And our Lord Jesus Christ is always looking at our hearts. Not the amount that you have given to the church. Okay? Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano yung mga inuhulog natin dito. Malaki man o maliit yan. But God is looking into your hearts, into my hearts. At yan ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Hindi yung dami. Yung babae na naghulog ng kalit-litang sentimo, wala na sa kanyang natira. Kung minsan kasi tayo, malimit tayo magkwenta, magkano pa kaya matitira sa akin pag hinulog ko ito. Aminin. Tama? Meron pang style minsan. Pag ako pumunta ng church, nakatarhin. Totoo naman talaga yun. Wala namang masama doon, right? Pero whenever we came to worship God, our hearts be prepared sa lahat ng bagay pagka tayo nagpuri sa Kanya. Yung talagang totoo yung puso natin, nakafocus sa Kanya. Even in giving, in pagbibigay natin. Pagka tayo ay mapagbigay, matulungin tayo. Sabi ng Bible kung minsan, yung wala kayong maitulong, recently lang po, namigay kami ni Pastor Gam ng mga bigas. Ay nakakatawa po yung mga driver talaga. Hindi mo masukat yung kanilang kagalakan sa mukha nila nung sila itumanggap ng 3 kilong bigas. Imagine 3 kilos of rice. No? Ilan lang yun, mga 16 pieces lang pinamigay namin ni Tatay Gam. Pero yung makikita mo yung mga driver na tumanggap, hindi po masukat yung kagalakan. Totoo po, sa amin po ito. Sabi namin ni Tatay Gam, pasalamatan mo ang Panginoon. Why? The more we give, the more we help people who is in need or yung mga deserving, the more people will give thanks to the Lord. Hindi tayo pasasalamatan. Always credit doon sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung ang buhay natin nagagamit talaga para sa ating pinaglilingkod ng Panginoon, yun yung maganda. No? Although may mga achievements tayo dito sa buhay natin, literally, sa mga trabaho, sa mga parents, sa mga magulang, sa mga anak, sa trabaho, sa lahat po, sa relationship natin, kasama yan. Pero ang pinakamagandang maging goal natin, magkaroon tayo ng achievement, accomplishment, para sa ating pinaglilingkuran na Panginoon. Si Apostol Pablo, isa sa Bible, si Paul, sa Corinto, isa sa mga makikita natin, ang pinasalamatan ni Paul. At sabi niya rito sa verse 8, mga kapatid, it was addressed to the Church of Macedonia. Kasi si Paul nag-minister nag-church plant siya sa mga marami. Ephesus, Philippians, lahat yan, Corinto, Macedonia, ang dami niyang pinasadaan. He is a church planter. Now, isa sa mga church na naging supportive sa kanya, even in trials, even in persecution, ang Macedonia. Tingnan niyo, ang sinasabi rito. Mga kapatid, in-address niya ito sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, mananampalataya po ang kausap niya rito. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. So, ang sinasabi ni Paul,
yung church natin sa Macedonia, naranasan nila talaga yung kagandahang loob, yung grasya ng Panginoong Jesus. Bakit? Tingnan natin, next verse. Sa next verse, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. So anong dinanas ng Church of Macedonia? Matinding kahirapan at isang mahigpit na pagsubok. Tingnan natin yung passage, ha? Ito yung sinasabi ni Paul tungkol sa Macedonia. Yan ang dinadanas sila, isang kahirapan at isang matinding pagsubok na halos hindi nila makayanan. Ano yung sumunod na salita? Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos o kahirapan, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kaya sabi ko kanina, yung tikom ang kamay, imagine nyo naman, kung ang kamay natin laging tikom, ay sasabihin sa atin ng Lord, anak, buksan mo naman yung palad mo at nang madagdagan ko yan. Sino gusto niyong madagdagan ng kaban ng bahay mo? Sino gusto? Taas niyo kamay niyo. Exercise tayo konti, Close, open, close, open. Open dapat lagi. Open. Why? Whenever you open your hands, ang sabi ni Lord, binawasan ng anak ko. Dadagdagan ko anak. At kung minsan umaapaw, nag-overflow. Right? Kasi hindi pa payag ang Diyos makikita na empty yung ating kaban. Whenever we give to others. Ang sabi rito, hindi po normal ang kanilang kinikita ng Church ng Macedonia. Meron silang pagsubok. Pero nakita natin, willing pa rin silang magbigay bukas ang kanilang mga palad. Nawa ang day by day San Pedro, ganyan din. Pastor, dumadaan kami sa matinding financial status Hindi ba alam ng Diyos yan pagka tayo ay dumadaan sa mga ganyang krisis? Hindi ba alam ng Diyos na tayo ay ang dami mga bilihin ngayon dahil sa taas ng gasolina? Lahat po yan alam ng Diyos. That's why, ang sabi ko kanina, tinitingnan tayo lahat dito sa puso natin, into our hearts. Ano pang sumunod na sinabi ni Paul? Ito yung nakaka-encourage sa Macedonia nung inaaral ko to, ang galing. Ang galing ng Macedonia. Tignan niya, sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Ano daw? Kundi, higit pa. Higit pa, mga kapatid. Higit pa. Kung ikaw, meron kang crisis financially, makakapagbigay ka ba? Aminin natin yan. May mga business dito. Lugi na nga kami, pastor Magbibigay pa kami. Bagsak na nga ang negosyo ko Magbibigay pa ba kami? These are the question. Tanong natin sa Diyos, sa sarili natin. Oo nga, no? Kung ikaw ang masusunod, hindi ka talaga makapagbibigay kasi kulang na wala na deficit na Pero ang hamon dito ni Paul, ang ganda kasi ng sinabi ng Macedonia. Alam ko ito. Bakit? Sabi ni Paul, alam ko ito. Ang sabi ni Paul, mahigpit nilang ipinakiusap sa amin. No? Tingnan nyo na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan po Ang ganda. Ang pakiusap ng mga taga-Macedonia, under trial sila, deficit sila, may mga persecution nangyari sa kanila, nakikiusap pala kay Paul. Sabi na kay Paul, Pablo, bigyan mo kami ng pagkakataon, makatulong kami sa mga kapatiran na nangangailangan. Every time si Pastor Gam nagpe-preach ito, naririnig nyo, di ba? Minsan naawa tayo sa kapatiran natin. Dito na lang, sa pamilya natin, may nakita kang kapatiran na may pangangailangan. Sasabihin mo lang ba, in Jesus' name. Kung meron ka rin lang mabubunot, bumunot ka. No? Yun yung literal na pagtulong natin. Ito sila, naghihikahos na sila, pero nakikiusap pa sila kay Pablo na bigyan sila ng pagkakataon, makatulong pa sa mga kapatiran. At ano pa? 9. Sabi ni Paul, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Napakaganda kasi mga kapatid, pag tinanin nyo, pag tinignan natin, oo nga minsan sa panahon na gipit ka, may mga pangyayari sa buhay natin na darating hindi natin na-expect. Tama? Amen? Noon si Mami Mel, makwento ko lang, nasa quiet kami, before siyang operahan ng bypass sa puso,
nangailangan kami na napakalaking halaga. Milyon talaga, milyon. Kaya ang sabi ko, kung dito na operahan before si Mami Mel, nakalbo na ako lahat, natanda na ako sa Kuwait, hindi ko mababayaran. So before siya ma-bypass, ang laki ng halaga. Pero nalibre kami doon, by God's grace. Libre lahat, walang binayaran. Lumabas si Mami Mel, naka-wheelchair pa. No? Parang sinabi doon sa cashier, bye-bye, huwag ka nang babalik. No? Dito, hindi ka makalabas na paglabas ka dito, nakakumot ka na. Dahil sa tindi ng gastos. Right? May pagkakataon doon minsan, kailangan siyang i-ultrasound, yung parang i-cobalt siya, titingnan yung puso niya. Ang hiningi sa amin, 40 dinar. So 40 dinar, wala akong hawak na 40 dinar. Sabi ko doon sa doktor, Doc, can I go to my work? I'll take some money to pay that ultrasound. Okay, no problem, sabi niya. So sabi ko kay Mami, nag-pray kami bago ko malis, nandun siya sa kwarto. So we prayed. Pagtas ng pray ko, Mami, dito ka lang, babalik ako. Manghihiram ako ng 40 dinar. Hindi pa ako nakakalabas ng hospital. Tinawag ako ng nurse. Ronaldo, come back! Sabi aking nurse, Ijano, Ronaldo, come back! Already done! Gulat ako, bumalik ako. Pagbalik ko po, si Mami Mel may hawak ng 50 dinar because merong isang babae na naka-burka, nagbigay sa kanya ng 50 dinar without anything. Without anything. Ano sinasabi ko? Pagkalingkod tayo ng Diyos, bukas ang palad natin, even in a crisis, kahit na sa panahon na kahirapan ka at meron kang ibibigay, papalitan ng Panginoon. At pag pinalitan ng Panginoon, higit pa doon sa inaasahan mo. May sukli pa kaming 10 dinar. Can you imagine? 40 dinar lang, may 10 dinar pa. Ang 10 dinar po, napakalaking halaga. Yan yung kagandahang loob na sinasabi dito. Na kahit na tayo ay nagsisikap, masubok ang ating katapatan sa paglilingkod, sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yan ang maganda talaga eh. Now, next verse. Yan. Babalik ko lang. Yan. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Kristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng pagiging dukha niya. Tingnan ninyo, ang totoo naman dukha tayo eh. Ang Lord napakayaman eh. Nakipagpalit sa atin ang Panginoong Hesus na para sa ating kalagayan, siya ang pumwesto. Na tayo dati dukha, siya ngayon naging dukha. Ano tayo ngayon? Naging mayaman tayo. Tama? Kung nakipagpalit tayo kay Jesus Christ, yung ano meron si Kristo Jesus na resources galing sa kanyang tatay, yun ang meron tayo. Kaya tayo'y tinagurian sa Biblia, mayaman tayo sa harapan ng Diyos. So ano yung mga yaman? Ano naman ito yung mga yaman sinasabi mo, Pastor? Tingnan niyo, di ba? Buo ang katawan mo, buo ang kamay mo, buo ang paa mo. Meron dito si Kuya Boyet ba nandito? Kuya Boyet, ang sipag po niya sa gawain ng Panginoon. Putol ang paa. Sa umaga pagising mo, tingnan mo, uy, kompleto ang paa ko ba? Right? Pasalamatan mo ang Panginoon. Yun ay isang yaman na meron na tayo. Nakakarinig ka, nakakapagsalita ka, nakakakita ka, yaman natin sa Panginoon yan. Kasi pag sinabing yaman, akala material bagay lang eh. Material na bagay, right? Hindi po. Tingnan mo yung sarili mo kung paano ka binuo ng Panginoon at hanggang ngayon, sinusustain ng Panginoon niyang buhay mo. Kaya napakaganda nito sinasabi, naging dukha si Kristo Jesus. Tayo naman, naging mayaman tayo. Kasi pinalitan tayo ng Panginoon. Pinalitan niya yung posisyon natin na tayo ay mga dukha. Pangalawang, katangian ng good steward, loving. Loving. Kanina ay generous. Ngayon naman po ay loving. Kumusta po ang mga love life ninyo? Okay daw sila. Sa iba, kumusta po love life niyo? Pastor, medyo matabang. You know, dapat ang mag-asawa, laging nag-i-increase ang pagmamahalan. No? Yung pag-ibig nyo sa isa't isa, dapat talaga nag-i-increase yan eh. But totoo naman, hindi naman araw-araw ang pagmamahal mo pareho din sa asawa mo eh. Right? Tama? Hindi pare-pareho, right? Mahal na mahal mo ngayon, bukas, mahal mo lang. Tama? O sa susunod na araw, hindi ko mahal ng konti. Right? Pero sa susunod na araw, mahal ko naman. Hindi pare-pareho. Pero ang pinakamaganda, nagmamahalan kayo. Now, ano sinasabi sa Korinto? Chapter 13. At sabi rito, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So ang sinasabi rito ni Paul, yes, mapagbigay ka,
Binibenta mo yung mga ari-ariya mo. Noong panahon nila, ganun kasi. Pero wala namang pag-ibig sa puso, yung pagbibigay mo. Walang kwenta, useless po. Useless, without love. Ano pa sinabi niya tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig ay, ano daw? Isa natin. Matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mataas man. Ang daming katangian pagka ang tao ay loving, maibigin. Hindi ka lang nagbibigay dahil gusto magpasikat sa ibang tao para sabihin ng tao, yung bait nito, giver itong kapatiran natin na ito. Hindi yun. Nakita natin dito, oh. Hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Kaya kung minsan may mga may mga sumisimple na di ba, no? Kami mga pastor, minsan may lalapit sa amin, kakamayan kami. Akala namin kung ano yung kakamay. Akala ko ano yung lukot na papel na binibigay sa amin. Pag gano'n, uy, 1,000 pala to. Ganun mo. Di ba? Di ba, gano'n simple ba? Simple. Huwag niyo ikahiya. Huwag niyo ikahiya. Huwag niyo po ikahiya. Pero minsan may mga gano'n secret na ba? Hindi naman masama yun. Kala minsan yung puso natin, di ba? Parang, di ba? Yung giving kasi nandoon eh. Kaya dito, hindi ka nagmamataas dahil nagbibigay ka, dahil para matanyag ka, makita ka ng ibang tao, mapagbigay ka. Hindi yun ang purpose nito. Love. Yung secret dito is love. Kung minsan may mga tao na hindi mo naman kilala, nakita mo lang, nadaanan mo lang, o nabigyan mo ng kakaunti, kurampot, kasi nagbukas ang palad mo, binigyan mo. Yun yung maganda. Pag-ibig po yun. Pag-ibig na walang kondisyon. The next verse. 5. Nasaan? Nawala? Balik. Yan. Ba't nawala? Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Tuloy natin. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Tama, ang daming katangian, di ba? 7. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Now, ang sinasabi ko, nakapag-drive na ba kayo sa EDSA? Sa EDSA nakakatakot mag-drive, no? Ito isa sa mga nasubok talaga sa akin, yung patience talaga. Patience is a virtue. Patience is a gift from God. Di ba? Sumusunod ako doon sa van na parang elf siya na van, ang bagal. So binubusina, matulin din naman ako kasi magmaneho sa totoo lang eh. Sinusundan ko, busina ako ng busina, iniilawan ko, ayaw magmatulin. No? Ayaw magmatulin. Sinasadya pa, nagpipreno pa. Ikaw ba naman, matutuwa ka, di mabubwisit ka na kagad. Yung patience mo talaga, susubukin eh. No? Ang ginawa ko, inovertaken ko siya. Inovertaken ko talaga. Pag overtake ko, tinapatan ko, ano ka ba? Sinada, ang bakal mo. Sabi ko bang gano'n? Sabi nung ginanon ako ng daliri ng driver. Sabi ko, pagsubok talaga. Yun nakita ko yung linya pala ay para sa truck. Truck pala yung lane, kaya pala ako ang mali, hindi siya. Nakita ninyo? Patience is a virtue. Sa totoo, ako pala ang mali. Di ba kung minsan naharap tayo sa mga ganong bagay? Simple lang yun. Pero without love nga, ang sabi ni Paul, without love, anything you do without love, mapupunta ka talaga doon kay Tita Ning. Si Tita Ning talaga kahit saan nandiyan yan. May kapatid pa yan, si Boy Bulong. Si Boy Bulong, bubulungan ka. Mamaya lang, baka paglabas yun, may bubulong sa inyo eh. Di ba? Mag-ingat. Pero napakasarap ng pinaglilingkuran natin, yung ating Panginoong Jesus. Loving. Pangalawa yun, ha? Sunod ko na ito. Yan. Third point natin, a good steward is faithful. Ang sabi ng ating passage kanina, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Let us examine our hearts, mga kapatid. Tayo makakapagsabi niyan. Examine natin, nasaan ba talaga yung kayamanan ko? According to my heart. According dito sa aking puso ko. Kasi totoo yan eh. At yung kayamanan natin, tawag dito, it was a value. Binavalue talaga natin yan. Kayamanan, pamilya lahat, kayamanan natin yan eh. Mostly yung ating mga salapi, pinagkakaperahan, yung pinagkakakitaan natin. Kayamanan yan eh, hindi naman masama yan. Pero passage ni Jesus Christ, meron siyang sinabi, hindi karapat dapat sa akin na maging alagad ko ang minamahal ng kanyang pamilya, asawa, anak. Ang tindi nung binitawan ng Panginoong Jesus na yun, maging yung kanyang mga trabaho, maging yung kanyang sarili. Kailangan niya limutin yung kanyang sarili. Sumunod lamang sa akin. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon?
Hindi natin kayang bitawan ang mga kayamanan natin na binavaluable natin, binavalue talaga natin sa buhay natin. Yung binibigyan natin na mas importante sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon doon, pag minahal mo ng higit sa akin ang lahat ng bagay na yan, you cannot follow me. Hindi mo ko kayang sundan. So, babalik na rin natin, ang sinasabi lang ng Panginoon, priority mo ko, kaya mo mahalin ng meron ka. Lahat ng pag-aari mo, kaya mong mahalin at hindi mo mawala yan. Ang lagi ko sinasabi, whenever a thing or material that you put in the hands of Jesus, minumultiply ni Jesus Christ yan. Walang mawawala, walang mababawas, walang subtraction, nag-a-add siya, nagmumultiply pa siya. Sa biyaya ng Panginoon. Walang pag-aari tayo na kapag ka-inoffer natin kay Jesus Christ, mawawala mga kapatid, maniwala kayo. Just like Isaac, si Isaac, kaisa-isang anak ni Abraham, nung inihain niya para i-offer sa Diyos, nag-provide ang Diyos na para ihain replacement ni Isaac. Ganon din tayo, huwag tayong manghinayang sa mga bagay na i-offer natin sa Panginoon dahil alam ng Lord kung ano yung karapat-dapat na para sa Kanya. Pagka nakita ang puso natin, yes Lord, Ikaw ang priority ko sa buhay ko. Right? The next priority will be yours. Pamilya, trabaho, lahat, payayamanin ka at magiging giver ka pa sa kapwa pa nating lahat. Right? Bakit? The last verse that we talk about. 6:24 ng Matthew. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tama? Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Sabi ni Jesus Christ, hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. We cannot serve two masters. Only one we can serve. But if you choose to serve first Jesus Christ, yung inaalala natin ibang bagay, hindi wino-worry natin, it will be follow and in orderly ibibigay sa atin ng Panginoon. Let's bow our head as we close. Let's bow our head and close our eyes. Amang Banal, salamat po sa simpleng mensahe na tumimo sa aming mga puso at isipan. Patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo kaming paalalahanan. And we know that the fact, Lord, many times sa buhay namin, nakakalimutan namin kung ano po ba yung priority sa buhay. And dito sa message ninyo, salamat po Panginoon, hindi lamang pala pagka-bless na bless kami, pwede kaming tumulong. Doon sa Church of Macedonia, nakita namin yung kahalagahan ng pagtulong, lalo sa mga kapatiran. And even doon sa mga nangangailangan. I thank Lord that this congregation, we have a heart of giver. It was like Jesus-ness. At salamat, patuloy nyo kaming hubugin kung paano kami maging Christ-like. At yan po yung pinakamagandang achievement namin as we live on this earth, kung paano mo isinapamuhay, Panginoong Jesus, ganon din po, because you are our Lord and Savior. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.